Happy Lord's Day, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tayo po ay magbubulay ng mabuting balita, pero bago tayo magbubulay, tayo ay lalapit sa luklukan ng biyaya ng Diyos upang siya po ang gagabay sa atin. Panginoong Diyos, minsan pa, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng mabuting balita sa pagkakataon nito. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Ngayon, nung araw po, pagka nanonood tayo ng pelikula, pagka ang bida, nauli yung kontrabida, at nakaganyan yung baril sa kontra, kahit po gaano kasama yung kontrabida, ang sinasabi niya sa bida, boss, maawa ka na, marami akong anak. Di po ba ganon? Pero meron naman mga bida, kapag sila naman yung nasukol, sabi ng bida, sige na, iputok mo na. Iputok mo na, huwag mo na patagalin. Yan. Kumbaga, the same story. Andun yung kasaysayan ng mga pelikula. Pero sa Biblia po, dito sa Roma, sinasabi ko lang sa inyo, kapag ba humingi ka ng awa sa kahaway mo, kagaya ng pelikula, ikaw bang masusunod pag humingi ka ng awa sa kalaban mo? Sa Biblia po, iba naman ang tinuturo. Ang sabi rito, Roma 9:16. Meron tayong babasahin dito. Simulan natin sa 14. Masasabi ba natin makatarungan ng Diyos dahil dito? Hindi. Hindi, sabi ni Pablo. Sapagkat ganito ang sabi niya kay Moises, nahabag ako na sa nais kong kahabagan at mahawa ko sa nais kong kahawahan. 16. Maliwanag kung gayon, ng pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang abag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. 17. Sapagkat tayo sa kausulatan ay sinabi niya sa hari ng Ehipto, ginawa kitang hari upang sa pamamagitan mo may pakita ko ang aking kapangyarihan at may pahayag ang aking kapangalan sa buong daigdig. 18. Kaya nga't kinahabagan ng Diyos ang sino mang nais niyang kahabagan at pinagmamatigas ang nais niyang maging matigas ang ulo. So, saan nakabatay? Ang sabi ni Apostol Pablo, nakabatay sa Diyos ang kanyang awa, ang kanyang kahabagan. Alam nyo, kapag lalapit tayo sa Diyos, magmamakahawa tayo sa Diyos, sasabihin natin, Diyos ko, mahawa ka na sa akin. Hindi po ba ganun ang dialogue natin? Mahawa ka na sa akin. Mahabag ka sa akin. Pero sa Biblia po, ang sabi niya sa 16, sulitin natin maliwanag kung gayon, ng pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang abag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Hindi pala ko mo sinabi natin sa harap ng Diyos na mahabag ka sa akin, mahawa ka sa akin, automatically tatanggapin mo na yung awa kahabagan ng Diyos. Kundi ayon kay Pablo, nakabatay sa Diyos kung kahabagan ka na o kahawaan ka ng Diyos. Yan po ang nakalagay sa Biblia. Nakabatay po sa pasya ng Diyos. Hindi po nakapasya sa gusto ng tao. Kahit ilang beses mo pa sabihin, Diyos ko, mahawa ka na sa akin. Diyos ko, kahabagan mo ako. O kung ano man yan sasabihin mo, nakabatay pa rin yan sa pasya ng Diyos. Kung mahawa siya o kahabagan ka ng Diyos. Mas maganda
habang nabubuhay po tayo dito sa ibabaw ng lupa, habang nabubuhay tayo, mas mabuti pong ngayon pa lang, gawin na natin ang gusto ng Diyos. Huwag na nating hintayin yung panahon na kailangan humingi ka pa ng awa sa Diyos. Ang sabi po rito, nung araw, ang mga apostol ni Jesus, ang sabi kay Jesus, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. O, isipin mo, mga apostol, hindi marunong manalangin. Nagpaturo pa sila sa ating Panginoong Yesukristo. Anong sagot ng Panginoong Yesukristo? Panginoong Yesukristo, ganito po sabi niya. Sa Mateo 6, ganito ang sabi. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. 10. Yung binasa ko, verse 9 na 6-9. Ngayon punta tayo dyan sa 10. Dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Mas mabuti po. Amen. Sumunod na lang po tayo sa kalooban ng Diyos habang nabubuhay tayo. Alam niyo, pagka susunod naman tayo sa kalooban ng Diyos, kahit hindi ka na magmakahawa sa Kanya, opo, basta sundin mo lang ang kalooban ng Diyos. Tingnan nyo, sabi ng Panginoong Yesus, dito po rin sa Mateo 6:8 naman ang babasahin ko. Anong sabi niya? Ito. Pasok, hindi ka lalabas. Huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito ingi sa Kanya. Bago pa pala tayo humingi sa Diyos, alam na ng Diyos. Pero kailangan sundin mo muna ang Kanyang kalooban. Amen. Ibig sabihin, kapag sinusunod po ang kalooban ng Panginoon Diyos, huwag kang mag-alala, kaibigan. Ang sabi ng Panginoong Yesus sa 1:14, basahin ko po, 14:1. Sabi ng Panginoong Yesus, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Anong sabi ng Panginoong Yesus? Sumampalataya tayo sa Diyos at sumampalataya tayo sa Kanya. Ang sabi ng mismo ng Panginoong Yesus, huwag mabagabag ang iyong kalooban. May problema ka? Amen. Ang Diyos ang nandang tumugon sa iyo, kaibigan. Amen. Kung sumusunod ka sa Kanyang kalooban, kahit hindi ka na humingi ng awa, antimano, ibibigay ng Diyos yan. Ang sabi ni Jesus, hindi ka pa nga nagsasalita, alam na ng Diyos ang kailangan mo. Amen. Alam niyo po ba si Haring Ezekias? Tignan niyo po ito, maganda ito Nang siya po ay magkaroon ng karamdaman, nasa bingit na po siya ng kamatayan. Pero tignan niyo po ang kanilang diskusyon sa pagitan ni Haring Ezekias at saka ni Propeta Isaias na sinugo ng Panginoon Diyos para kay Ezekias. Ito, Isaias 38:1. Nang panahong iyon, nagkasakit ng malubha si Ezekias at nasa bingit na ng kamatayan. Kita nyo? Kaya siya ay dinalaw ni Isaias na anak ni Amos. Sinabi niya sa hari ang utos na ito ni Yahweh, ipatawag mo ang iyong sambahayan at gawin mo na ang iyong uling abilin sapagkat hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Verse 2. Pagkarinig nito, umarap siya sa dingding at nanalangin. Ito yung panalangin niya. 3. O Yahweh, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Naglingkod ako sa iyo ng tapat at ginawa ko ang pawang nakalulugod sa iyong paningin. Pagkatapos nanangis siya ng malakas. 4. Muling nagsalita si Yahweh kay Isaias. Ang sabi ni sa kanya, sabihin mo kay Ezekias ang sinasabi ni Yahweh,
ang Diyos ng iyong ninunong si David. Nakita ko ang iyong pagluwa at narinig ko ang iyong dalangin. Kaya dadagdagan ko pa ng 15 taon ang iyong buhay. Amen. Oh, kita niyo po. Anong sinabi niya? Ginawa ko po ang kalugod-lugod sa iyong harapan. Sinabi ba ni Ezekias, Diyos ko, pagalingin mo ko? Hindi. Ang sinabi ni Ezekias, alam mo kung paano ko namuhay sa iyong harapan. Ginawa ko ang kalugod-lugod sa iyo. Oh, anong tugon ng Diyos? Sige, hindi ka muna mamamatay. Dadagdagan pa kita ng 15 taon. Oh, alam niyo po, lahat naman tayong mga tao, alam na ng Diyos yan. Alam niyang kailangan natin ng ganito, ganyan. Lahat ng bagay, alam ng Diyos ang pangangailangan ng tao. Ang kailangan lamang ng tao, ng Diyos, i-appreciate po natin yung ginagawa niya sa buhay natin. Amen. Yun nga, kaya nga tinuruan tayo ng Panginoong Yesus eh. Yung Lord's Prayer na yun, hindi lang para sa mga apostol noon yun, hanggang sa mga tao ngayon yan. Naalala ko po yung panalangin naman namin. Elementarya pa lang ako, grade 2 pa lang ako. Naturuan na po ako. May dumadala po sa aming madre sa eskwelahan. Tinuturuan po kami tungkol po sa Diyos. At ang isang naituro nila sa amin, yung ama namin. Kaya kabisado ko po yan eh. Yung ama namin, napakaganda pong sundan ng panalangin na yan. Ang mahirap lang po, alam mo man ang panalangin na yan, pero hindi mo sinusunod yung nakalagay dyan sa loob. Ano yung nakalagay sa loob? Sambahin mo ang Diyos. Ano pa? Sundin ang kanyang kalooban. Yun lang po, kasimple lang po eh. Sige po, hanggang dito na lamang po ang ating video, ano? Sana meron po tayong natutunan. God bless us all. Bye-bye, inyong kaibigan kay Amen. Brother Manny Bautista. Thank you for watching.